both the traditional media, so-called tri-media, television, radio, and print, at yung social media, no? Yan ang ginagamit ng mga mararaming perang kandidato ngayon, ano? Iba't iba ang paraan ng mga kandidato upang magpakilala sa mga tao para makuha ang kanilang boto. Ayon sa ekonomistang si Professor Carlos Manapat, nakikita niya na malaki ang hatak ng mga political advertisement na nilalagay sa mga broadcast media. Ang nakikita kong effective, ako narinig ko pag nagdadrive ako is sa radio, sa FM and AM, at saka sa TV, yan ang effective. In terms of scope, yung messages across nabibigay nila through those platforms. Bukod sa mga ito, nakikita na rin anyang oportunidad ng mga tatakbong politiko ang maaaring maitulong sa kanilang pangangampanya ng mga content creator kapalit ang malaking bayad sa mga ito. Kung pasisimplihin, maihahalin tulad anya ito sa gastos kapag may kasal. If you plan to have your wedding, ang pinakamalaking pera dyan, yung coordinator, which is yung content creator. And yung pinakamababang sweldo dyan, yung mga waiters, na yung mga poll watchers. Yun ang analogy to. Nangangamba naman si Professor Ferdy Pasion, isang geopolitical and economic risk consultant, sa maaaring maging epekto ng mga ganitong klase ng political campaigning. So yung mga qualities na hinahanap ng ating mga botante sa mga kandidato, lalo na sa vast majority of the voters, hindi na yung whether you are nationalistic or pro-poor, ang nangyayari na po ngayon, pagandahan na lang ng patalastas na madaling masway ang ating mga voters. Patuloy naman ang pagpapaalala ng Commission on Elections o COMELEC sa mga media platform patungkol sa pagtanggap ng political advertisement para sa halalan 2025. Kung ano yung tama, yun ang i-report nila sa amin para ma-reflect din ang tunay na ginagastos ng mga kandidato sa mismong period ng kampanyahan. Una nang ipinahayag ng Bureau of Internal Revenue o BIR na kailangang magbayad ng buwis ng mga online personality kung kinuha ng mga kandidato upang mag-endorso sa kanilang pagtakbo. Samantala, nakasaad sa batas na ang bawat tumatakbong kandidato na may partido politikal ay maaari lamang gumastos ng 3 piso kada isang rehistradong botante, habang 5 piso naman ang maaaring gastusin ng independent candidate kada isang registered voter. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.